Pero po, syempre, bago ang lahat, gusto kong batiin yung nakaisip kung ano yung naibibigay na buwanan na ayuda sa atin. Alam nyo, mga kabaranggayan, napakaswerte po kasi natin dito sa ating lalawigan ng Isabela. Dahil bukod tangi po tayo sa buong bansang Pilipinas na buwanan na nakakatanggap ng ayuda. Dahil po yan sa pagmamahal ng ating Governor Rodito Albano at Vice Governor Roger. Palapalaman po natin. At syempre, kasama din po natin ang congressman natin, hindi ng distrito, kung hindi ng buong lalawigan ng Isabela. Siya po ay talagang tuloy-tuloy na nagmamahal sa atin, tuloy-tuloy na tumutulong umunlad at magprogreso ang ating lalawigan ng Isabela. Kung maalala nyo, yung prayer natin na nagsimula yung tambalan na Boji Rodito, kasama na ang ating party list na LPGMA. Ito po ang taong tunay na nagmamalasakit sa atin, walang iba kundi si Congressman Alan P. ng LPGMA party list na naman natin. And of course, sa magiging susunod na alkalde ng bayan ng Gamo, walang iba kundi si Sian Galan sa trabaho natin. Grabe niyo sa iyo, presidente na, baklase na. At syempre sa ating mga sangguniang bayan members na nandito ngayong araw na ito, palapakan po natin sila. Sa ating mga opisyales ng inyong barangay, barangay officials, palapakan po natin. At sa inyong lahat, ang haba ng isang ko dito. So nasa yung mga ambulant vendor natin magkasama ng bayan. Yun, napakarami. Sa ating mga food vendor. Ayun. Sa ating mga pinapapa vendor. Ano pa vendor? May vendor pa, may retirable na PHW, acupuncturist, barber, beautician, butcher, carpenter, masahista, stebedore, meron din. Sa inyong lahat, muli, isang napakagandang hapon. Siguro nagtataka kayo, sino ba itong kunting na nasa inyong harapan ngayong araw na ito? Papakilala ko po muna ang aking sarili. Ako po si Francis Faustino P. Ang palayo ko po ay Igo, kung tawagin po nila. Ako po ang panganay na anak ng ating minamahal na Vice Governor na si Boji D. Ang tanong ko, sino mas gwapo? Yung tatay o yung anak? Maraming salamat sa inyo lahat. Parang kailangan nagtaka po yung papel yung may mga kanila. May kwento ka na po, ako po ay taga-bayan ng Etchage. Nagsimula po ako sa larangan ng politika noong 2013. Ako po ay naging barangay captain ng barangay San Fabian, Etchage, Isabela. Noong 2013 hanggang 2016. Tatlong taon po akong nanibihat bilang barangay captain. Napakadami kong natutunan. Pero ang isa sa pinaka-natutunan ko habang barangay captain ako, dapat bukas ang iyong tahanan 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Dahil ang mga opisyal natin ng barangay, hindi naman sa barangay huwag na pinupuntahan, kung hindi sa kanilang mga tahanan. Dahil pag may problema ng mag-asawa, o kaya may nagsungkit ng kanilang panty sa kabilang bago, o ano man problema ay talagang ang mga barangay officials natin ang maharap. Tama po ba? Kaya nga po nakikita rin namin ang sakripisyo ng ating mga barangay officials. Doon po natutunan, doon po ako nag-umpisa. Sa awa naman po ng Diyos, noong 2016 ay naging alkalde tayo ng bayan ng Etchage. Nanalo po tayo at ngayon po ay pangatlong termino ko na po bilang mayor ng bayan ng Etchage. Inikot ko ang 64 na barangay namin sa bayan ng Etchage. Napakadami. Ngayon dito ay naman sa 6 ba? 16 na po. Kami po ay 64 barangays. Kininala ko ang bawat mga
sa ganon makita ko ang sitwasyon, mapakinggan ko ang mga daing at maramdaman ko kung ano ang mga pangangailangan ng ating mga kaparagayan. Ngayon naman po, sa susunod na yugto ng aking political career, ay sa awa ng Diyos ay wala po tayong kalaban at magiging vice governor po tayo. Sana huwag po tayo kalimutan ni Sheila. Baka makaligtaan niyo po ako. Pero sana po, kung ano po ang ginawa ko sa aking bayan ng Itiaque, magawa ko rin dito sa inyong bayan. Gusto ko po sana makita at mabisita din yung 16 barangays niyo. Okay po ba sa inyo? Maraming salamat. At kami po, bilang congressman, bilang governor dito at bilang vice governor po dito, sabi ko nga kanina, natuto ako magbukas ang aking tahanan 24 oras pitong araw sa isang linggo. Kaya ako po, inilapit ko na po ang aking sarili sa inyo na kapag nangailangan po kayo ng tulong, lalo-lalo na pangkaragdagan, pagbayad ng ospital, pagdagdag ng panggamot, nandiyan po ako na mahandang tumulong sa ating mga bayan. Pero alam ko na napakalayo ng bayan ng Itiaque, tama po ba? Baka mula dito sa isang bayan, nalaki na ang inyong gagas kasi mapunta na sa aking tahanan sa Itiaque. Kaya pag na problema kayo at emergency, ibigay ko rin sa inyo ang aking personal na cellphone number. Pakilabas ko ang inyong mga cellphone, pakisip ko ang aking numero. Ito po yung numero ko na po, mula ng bangkod dapat pa lang ako hanggang ngayon hindi ako nagpapalit ng numero. Kaya kahit tanongin ko sa mga taga-Itiaque, tapisado nila ang aking number. Mapatipid ko na po, 0917 313 0888, tatlong April. Ulitin ko po, 0917 313 0888. Okay po? Nasave ka po? Okay, so hindi ko na po papahay pa ang sasabihin. Ako po ay taus-puso